kayo sa ano? Ako. Andito sa baba, sa may baba. Oh my God. Kaya baka nga sir, nasa baba. Mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Gosh! May kakaputok. May pumuputok. May kakaputok. Kaya mo. Ang Senate? May usok. Tago-tago kayo sa ano? Ako. Tago-tago kayo sa ano? Tago-tago. Ayan mga kababayan, base po sa inyong nakikita dito at narinig naman kay Matibag, wala daw pong baril ang mga NBI na sumugod dyan sa JSIS at dyan nga sa Senado. Tingnan nyo, pulo po ng baril yan, ayun oh. Gumakalabit po yung mama na yan, isang NBI. Dito po mga kababayan, napakasinungaling po nitong NBI na ito. At ang malupit dito mga kababayan, kung sino pa yung nagtanggol, ang nagtanggol mga kababayan dito nga po sa Senado, sa kanilang kanilang house, kanilang building. Kasi po ang Senado po ay ang gwardiya po diyan ay ang mga sergeant at arms. Pero sila pa ngayon ang sinuspinde. Itong si Matibag na sila yung sumugod, sila yung trespassing po kung tutusin mga kababayan, di ba? Pero sila ngayon yung hindi sinuspindi at nagsisinungaling pa itong si Matibag mga kababayan. Ganyan po nila palabasin ang narrative. At itong si Boying Bindalo Rimulya, ang sinuspindi ay itong si Aplaska na kung saan ginagampanan lang niya ang kanyang trabaho. Alam nyo ba mga kababayan, sa puntong ito, akala natin talagang ganito lang ito kasimple. Hindi po mga kababayan. Ang akala ng lahat, ito pong nangyayari dito sa Senado na nagkaroon po ng sunod-sunod na insidente at sunod-sunod na paglusob nitong NBI mula pa noong hinabol nila sa Senator Bato at hanggang ngayon mga kababayan, ang akala po ng lahat, ito ay para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagkakamali po kayo. Mga kababayan, ikikwento po ni Senator Marcolita ang totoong nangyari dito at kung ano po ba talaga ang tunay na pakay nitong mga Judas Barabas Estas. At ngayon, Rimulya John Vic versus Trillanes. Baka pusasan po, arestuhin itong si Trillanes mga kababayan. Pag napanood nyo po itong video ito, malalaman nyo po kung bakit. Sapagkat ang ginagawa ni Trillanes ay illegal, labag sa batas ng ating bansa. Wala po sa batas na isang ordinaryong citizen na kukuha ng warrant ng ibang estado like ICC or ibang bansa at ipapatupad po dito sa ating bansa. Wala pong ganon mga kababayan. Walang ganon. Okay? Kaya illegal pong kanyang ginagawa. Therefore, maaari po siyang kasuhan dito. Kaya lang mga kababayan, kailangan nyo munang panoorin kung paano po pwede mangyari yon. At ano ba talaga ang tunay na pinagtatakpan at ang tunay na istorya sa likod po nitong nangyayari dyan sa Senado. Kung interesado kayo kabayan, patapusin nyo po ang bidyong ito. Mayroon po kayong importanteng mahalagang dapat malaman. Importante na mahalaga pa. Anyway, maraming salamat po muna sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share at sa mga bagong supporters, mga bagong viewers natin, ang dami po ninyo, patuloy pong dumarami, tuloy-tuloy nyo lang po yan sa panonood, paglalag at pag-share. I-subscribe nyo na rin po sa hindi pa nakapag-subscribe. Thank you sa inyo lahat mga kababayan ha. Ito na po, punta na po na tayo ng detalye. Kita na naman po dito sa video ano. Andito sa baba, sa may baba. Judy, alis mo na dyan sa van, alis mo na sa van. Baka kontrahin yung mga NBI. Alis mo na sa van. Alis mo na dyan sa van. Sa baba, sa baba. May baba, andito. Sa may baba. Oh, kita mo, putok ko. May baba, andito. Sa may baba.
Oh, di ba? Pumutok ito, mga kababayan. Pumutok ito, di ba? Kita niyo mo, gumano ng baril, oh. Oh. Ito, tingnan nyo. Oh, di ba? Oh, di ba? Pumutok ito, mga kababayan, na may hawak ng baril na to, na NBI. Tapos sasabihin nila, walang baril. Sasabihin ni Matibag, walang baril. Ano ito? Laruan. O, yan mga kababayan ang totoong pangyayari dito. Ano ho? Ano ba talaga ang tunay na dahilan nito mga kababayan? Ha? Ano ba talaga ang gusto nilang pagtakpan? May papakita po ko sa inyo, nagparamdam na po ang totoong pinagtatakpan nila mga kababayan. Ito ipakita ko sa inyo. Alam nyo kung anong totoong pinagtatakpan nila? Nagbabalik po ang multo ng ghost projects. Panoorin nyo. Ito po ay sinasabing pagbaha sa South Luzon Expressway, SLEX northbound, dakong alas 6 ng umaga ngayong Sabado. Ayon sa uploader na si Kyle David, mas matindi umano ang baha sa southbound at kanyang pinayuhan ang mga motorista na mag-skyway. So kung southbound ito mga kababayan, manggagaling po ito ng Makati, no? Manggagaling ito ng Manila, papunta po ito ng Laguna or Batangas. Kung southbound dito, tama hindi? Di ba? So mas mataas daw po yung baha. Ganyan, no? Grabe, parang na pong dagat, ano ho? Okay? Ito pa po ang kuha naman ng PGMN. PGMN, nawalan na kayo ng kredibilidad tuloy. Di ba? Pero siyempre, ito, totoo naman to kasi meron na tayong pinagkuhanan eh. Abante eh. Abante News Online naman sila mga kababayan. Pero video daw ito ni Kyle David. Kyle David daw ang may-ari ng video na ito. Ito naman kaya sa PGMN. Kanino naman kaya ito galing? Tingnan nga natin muna mga kababayan. Parts of SLEX were hit by flooding on Saturday morning, May 16 at continuous rain affected Metro Manila. Floodwater reached gutter depth level along SLEX Magallanes. Ito Magallanes mga kababayan. While some areas in SLEX Bikutan were also flooded, Pag-asa said Metro Manila may experience cloudy skies, scattered rain, and localized thunderstorms. Those passing through the affected areas were advised to stay alert and take caution. Sabi nga ng isa, skyway na lang daw, no? Kailangan mag-skyway na lang kasi napakataas nga nito. Ay, ito na. Puta, umaalon na rito sa ano. SLEX po, umaalon na. Ano, puta, kakaiba eh. Umaalon, no? Gabi. Sa tansya ko mga kababayan, pag ganito medyo malalim na, medyo takot na ako dito pagka ang dala kong sasakyan, sedan lang, ano? Baka tumirik ka na dito pag sedan lang ang sasakyan mo. Sa tingin nyo kabayan, kaya ito ng sedan? Tingnan nyo mga kasabayan nyo, oh. Ito siguro baka medyo malaki rin to, eh, oh. Oh, medyo baka L300 dito kasi kita nyo yung ano niya, eh, yung harapan, yung bumper ng kanyang sasakyan, oh. So, ayan, oh, yung bumper ng kanyang sasakyan, ayan, yung windshield, oh. Kita na sa baba, oh. So, ito, mukhang malaki itong sasakyan na sinasakyan niya, maaaring itong van, no? So, mga kababayan, ibig sabihin, malalim po ito, mukhang hindi na kaya ito. Wala tayong nakitang, wala tayong nakitang sedan dito sa SLEX na to na pinag-ano ng baha. So, ibig sabihin, mga kababayan, napakalalim po talaga ng baha na yan. Ito kanina lang po madaling araw yan, na umulan. Oh, kanina lang po yan, ha? How much more pa? Alam mo naman po natin, wala pa pong bagyo. Pag nagbagyo sa atin, gaano karami ang tubig. Mga kababayan, ito na kaya ang pagpaparamdam na kinakailangan na po talaga magbalik ang Blue Ribbon Committee na pansamantalang itinago, pinagpahinga ni Lacson at saka ni Soto. Kaya mga kababayan, huwag po tayong papayag na hindi na po matuloy ang flood control project.
At huwag pa kayong papayag na makabalik pa sa liderato itong sila Soto at si Lacson kasi sila po ang pasimuno sa pagpapatigil ng flood control corruption. Mga kababayan, ito po ang nangyari dyan sa loob ng Senado. Dito naman kay Senator Marcolita sa kanya pong pananaw. Pero bago natin puntahan kay Senator Marcolita, ito po muna mga kababayan ang bakbakan nitong ni John Vic at saka ni Trillanes. Panoorin natin. Wala naman kami warrant of arrest. Wala. So, bakit namin nahanapin? Ba't namin na-arrestuhin? Kung gusto niya siya mag-citizen's arrest, di ba? Kung tingin niya sabi niya kasi may warrant hindi siya mag-arrest. Siya magdala dito, di ba? May warrant ba? Wala pa ako nakikita. Wala pang dumadating sa DILG, sa DOJ, sa PCTC, sa DFA. Wala pang dumadating. So, in our eyes, there is no warrant. But in Bato, si Bato, siguro Oo. may alam siya. Then why did... Wala naman kami warrant of arrest. Wala. So, bakit namin nahanapin? Ba't namin na-arrestuhin? Trillanes, bakit aarestuhin si Senator Bato? Wala namang warrant. Anong karapatan mo mag-aresto kay Senator Batong tanga ka, bubo ka, gago ka, trillining ka? Ha? Anong karapatan mo arestuhin ang binuto namin? 20 million kami na bumuto dyan kay Senator Bato. Ano ang karapatan mo? Ha? Ikaw, sabi nga ni John Vic Rimulya, ito ka there's a reason why Trillanes lost 3 times in election in a row. Nauna yabang kaysa mag-isip. Ano masasabi mo dyan, Trillining? Di ba? Puro ka kasi kayabangan. Ang experience lang naman ito mga kababayan to si Trillining, yung awkward mutiny. Yung kanya pong mahilig po kasi yan, kamukha niyan ngayon, di ba? Itong Senado. Mutiny sa Senado ang nangyari dyan, mga kababayan. Pinasok nila, di ba? Di ba mga kababayan, na yung kanyang kasabwat, todo tanggi na wala daw mga baril. Kitang-kita yan, Oh my God. Kaya baka na sir, may kasama ba? Mga baril yung mga Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Kita nyo, siya mismo may sabi, animal na tong talaga may order at hindi daw talaga sila pupunta doon. So, anong mga pumunta dyan? Mga kriminal? So, dapat palang pala talaga, paputukan yung mga Hanoi upak na yan. Di ba mga kababayan, pinagluloko na tayo nitong animal na matibag na to Pinagluloko na tayo Siya na mismo may sabi, walang barel at hindi daw sila dapat pumunta dyan dahil wala naman talaga silang business dyan. Pero ang ginawa, sino pala yung mga nandyan? Kung pinaputukan niya ni Aplaska na security ng Senado, hindi kasalanan ni Aplaska. Bakit si Aplaska ang tinanggal? Di ba isang kagaguhan lang mga kababayan? Tama hindi? Wala pala kayong karapatan pumunta dyan at lumusob dyan. Bakit nandyan kayo? May mga baril kayo. Ha? Tapos ngayon ang sususpindin ninyo kung sino tuloy ang nangalaga sa seguridad ng kanyang binabantayan, siya patuloy ngayon ang tinanggal. Di ba? Anong kagaguhan yan? Di ba mga kababayan? So kitang-kita na po dito, politika po talaga. Politika po talaga ang nangyayari, no? Politika po talaga. At ito nga sabi nga ni John Vic, wala namang warrant, bakit ko siya arestuhin? Tama nga naman si John Vic dito mga kababayan. At hindi lang si John Vic may sabi niyan. Wala naman talagang karapatan itong si Trillanes dyan. Mismo si Marcos may sabi, panoorin nyo nga ito sabi ni Marcos, baka nakalimutan mo ito Trillanes, may sinabi si Marcos nito. Itinuturing daw ni Pangulong Bongbong Marcos na banta ang International Criminal Court sa soberanya ng Pilipinas. Kita mo? So ibig sabihin, itong si Trillanes, banta ito sa soberanya ng Pilipinas. Ano ba ang nationality ni Trillanes mga kababayan? Taga saan ba itong planeta? Marcos mismo may sabi na itinuturing banta ng soberanya ng kalayaan ng Pilipinas ang ICC. Tindigan din siyang hindi tutulong ang ating pamahalaan sa investigasyon ng ICC sa war on drugs.
O, kita mo? Mismong si Marcos Jr. nagsabi, hindi tutulong ang ICC, ang Pilipinas sa ginagawang investigasyon ng ICC. Hindi tutulong. O, di Trillanes, sino pala ang ano mo? Amo mo dyan? Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Let me say this for the 100th time. Oh, 100 times. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Oh, Trillanes, sinabi ni Marcos Jr., sinusuka ka na. 100 times sasabihin ko ito sa'yo, Trililing. I do not recognize the jurisdiction of ICC. So ano palang hawak mo, Trililing? Alam nyo mga kababayan, pasalamat lang ito si Trililing talaga. Hindi ako yung security ni Senator Bato. Kasi kung ako, pero kung alam nyo mga kababayan, ito lang ha, ito tapatan lang tayo. Hindi po ako sa nag-uudyok. Ito lang ha, tapatan lang tayo. Base dito sa sinasabi ni Marcos na ito, tapos halimbawa lang, nandoon kami ngayon, kinukover namin si Senator Bato, tapos biglang darating to si Trillanes, tapos dadakpin si Senator Bato, uunahan ko talagang pusasan niya si Trillanes kung may dala akong pusas. Ako ang magsisitisin alis kay Trillanes. Sinabi na ni Marcos dito, ayan pakinggan ito. Do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Presidente mismo may sabi, hindi nire-recognize ang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas at hindi lang isang beses, 100 times, Trililing. Kaya pagka ginawa mo yan kasi Senator Bato sa harapan ko, kahit hindi ako pulis, ako ang mag-aresto sa'yo, gago. Di ba? Bilang Pilipino, bilang isa sa bumoto, kay Senator Bato bilang 20 milyon, isa ako doon. Kayang-kaya kitang arestuhin. Ako ang pupusa sa'yo kung may hiram ako ng pusa sa pulis. Kung hindi, igagapos kitang animal ka. Bakit? Mismo ng presidente may sabi, walang karapatan tong animal na ICC na to. Bakit yan ang dala-dala mo? Bakit? Taga-ICC ka ba? Kahit ka taga-ICC animal ka, wala kang karapatan. Ha? Hindi ka nga nanalo ng barangay tanod eh. Ito ang deretsahang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iimbestiga ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Ito'y kasunod ng revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na bilang na ang mga araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago maaresto. Nakatapak na kasi aniya sa Pilipinas ang ICC investigators para sa war on drugs probe. Hinamon din ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang palasyo kahapon na linawin kung gusto silang paimbestigahan at ipakulong ng administrasyon. Pero giit ng Pangulo, wala silang planong tulungan ng ICC na itinuturing din nilang banta sa bansa. Consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. So, ibig sabihin, sinabi ni Marcos na kahit isang daliri, walang tutulong sa ICC, sino pala ang tumutulong kay Trillanes? At legal ba ang ginagawa ni Trillanes? I therefore conclude, illegal ang ginagawa ni Trillanes. So, pwede tayong mga Pilipino ang umaresto kay Trillanes. Mayroon si Trillanes ginagawang illegal, mga kababayan, na hindi dapat mangyari. Ito nga ginagawa niyang pagbitbit ng ICC warrant na mismo ang Pangulo nagsasabi, threat sa ating sovereignty. Di ba? However, as ordinary Hindi ko po kayo inuudyukan ha. Again, dilinawin ko, baka mamaya sabihin ninyo, ayan, si BMR nag-uudyok dito ng kaguluhan kung ano man. Hindi po ako nag-uudyok. Based lang po ito sa sinabi ni Marcos mismo. Ang ating Pangulo, kagalang-galang. Ha? Pero hindi ako hihimod ng puwet. Kahit kagalang-galang yan, hindi ako hihimod ng puwet. At sa tingin ko, kagalang-galang lang yan sa mga umuhimod ng puwet. Sa akin, hindi. Hindi po ako nag-uudyok sa inyo ng masama against kay Trillanes. Based po yan sa sinasabi ni Marcos na walang karapatan, threat sa ating soberanya, itong ICC. Bakit si Trillanes may ganun? Saan si Trillanes kumuha ng karapatan? Kaya, bilang isa kang Pilipino, kasama ka sa 20 million na bumuto kay Senator Bato, may karapatan ka. Idipinsa si Senator Bato. Tama, hindi?
At kung mayroong ano kay Senator Bato, pwede kang humarang, tama, hindi. Si Trillanes, ano ba, sundalo ba? Hindi. Sibilyan. Sibilyan ka, sibilyan. O pare-pares lang tayo sibilyan. Kung nagagawa niya bilang sibilyan ang kanyang mga illegal na gawain laban kay Senator Bato, aba, pwede ko rin gawin bilang sibilyan ang ipagtanggol sa Senator Bato sa masamang or illegal na gawain ni Trililing. Tama ba yun, mga kababayan? Logic ba yun? Logic. O, tuloy natin. People, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Malinaw din daw ang direktiba ni PBBM sa lahat ng ahensya. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag nyo sasagutin. Kaya hindi raw nagbabago ang kanilang tono sa usapin ng ICC. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Nilinaw din ng Department of Justice na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na nasa Pilipinas na ang sino mang kinatawa ng ICC para mag-imbestiga sa sinasabing human rights violations noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala raw basihan ang investigasyon ng ICC dahil napatunayan naman ng Pilipinas na may kakayahan ang ating gobyerno na magsagawa ng sariling pagsisiyasat. Gayon din ang magpataw ng parusa sa anumang krimen na nangyari sa ating teritoryo. Kaya kung papasok daw ang mga dayuhang investigador gaya ng ICC, dapat silang humingi ng pahintulot. Kinakailangang sumunod sa konstitusyon at alintuntunin tulad ng paghingi ng consent at approval sa iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng DFA, DILG at DILG, mga kababayan. O, di tama si John B. Crimolia. O, tama si John B. Crimolia. Wala silang natatanggap na warrant, wala silang ano sa ICC. DILG po, binanggit po ayan, mga kababayan, ha? Hindi po natin gawa-gawa yan. Mismo ito, galing po ito sa News 5. News 5 po ito, naka-file itong video na ito. Kailangan po nila humingi muna ng pahintulot sa DILG. Ayan, no? Oh. approval sa iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng DFA, DILG. Oh, DILG, ayan, no? Maliwanag, mga kababayan. So ano sabi ng DILG? Panoorin natin. Nawala. Sandali ha, sandali. Nawala. Dali, mga kababayan, sandali, nawawala lang. Wait lang. Diba? O sige, basta yan na lang. Ayaw pa magganong kagad ng boses eh. Nawalan kasi kanina. So ayan, di ba? So itong DILG nagsasabi na wala silang karapatan. Wala pa ako nakikita. Wala pang dumadating sa DILG, sa DOJ, sa PCTC, sa DFA. Wala pang dumadating. So, in our eyes, there is no warrant. But in Bato, si Bato siguro may alam siya. Then why did... Wala naman. Walang warrant eh. Kaya anong pinagpipilitan ni Trililing? Illegal po ang ginagawa ni Trililing, mga kababayan. Yan po ang talagang dapat pakatandaan natin. Illegal po ang ginagawa ni Trililing, mga kababayan. Illegal po. Kaya pagka si Trililing po, ang makita ninyo, ito kasi mga mainstream media, ang tatanga rin eh. Sa bagay, hindi siguro tanga. Baka sabi nga ng mga sundalo, mga Marines, na may mga media na tumanggap din ng mga malita. Sino kaya dyan sa mga media ang mga tumanggap ng mga malita, mga kababayan? Sino-sino kaya sa mga media na yan? Diba? Huwag natin siguro lalahatin. Siguro hindi naman siguro lahat ng mga media tumanggap ng mga malita. Diba? Pero ang tanong, sino kaya ang mga tumanggap ng malita kung bakit hindi nila kayang diretsahin tanungin si Trililing? Trililing, Trililing, ano ang karapatan mo magbitbit ng warrant? Huwag mo sa amin isasagot yung hindi. Kasi sinabi ni Bato na sasamahan ko siya pag mayroon na siyang arrest warrant. Gonggong, hindi yun. Sumagot ka sa akin. Saan mo nakuha ang karapatan mo para arestuhin ang isang sitting senador? Hindi ka nga nanalo ng barangay tanod eh. Barangay chairman pa. Mayor pala. Ilang beses ka nang tumakbo ng vice president, senador, talo ka na lahat eh.
Hindi ka na 3 beses ka na nga natalo, sabi ni John B. Cremulya eh. Kasi mayabang ka, dinadaan mo lang sa yabang. Di ba? Ang kaya mo lang talaga, yung mag-awkward mutiny. Yun lang naman ang pinaka-highlight ng record nitong si Trillanes, mga kababayan eh. Manira lang ng gamit yan sa awkward eh. Di ba? Yan lang ang ginawa nito ni Trilining na ito, mga kababayan. Wala itong karapatan. Nakakagigil, di ba? So teka lang ho, yung warrant of arrest na yun. No, ano sinasabi ng mga magagaling na mga... No, hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron pa talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato. At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba iyon dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukulo sa warrant of arrest na yun, diba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po, genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Kasi sinabpina na eh. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na wala pang... sabi ko nga, huli na lahat. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. Hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil... Grabe mga kababayan, kaya pala binabawi nila yung subpina kasi nga... Ano ang ibig sabihin pala nito mga kababayan? Hindi na pwede dalhin sa ICC kasi nga dito na eh. Mayroon na pong jurisdiction ng Pilipinas or mayroon na pong ginagawang investigation ng Pilipinas dito kay Senator Bato. Kaso binawi nga nila, sabi ni Senator Marcolita, wala na, andun na eh. Kahit binawi mo pa yan, hindi pa yan magano. Andun na, naka-record na. So ibig sabihin, functional nga tayo dito. So anong silbi ng ICC? Kasi nga ang ICC, huli na po sila, last resort nga sila eh. Ay nako naman talaga trailing. Wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yon, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. Hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede nyo siyang i-surrender o kaya i-extradite. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Kahit na halimbawa,
Kahit halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyo ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Eh, wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tuwid, yung inisyo mo, hindi na dapat kilalanin. Yun, mga kababayan. Sa makatuwid, illegal ang ginagawa ni Trililing, mga kababayan. Oh, ito. Ito na, papakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang pinakabuod at ang pinakadahilan kung bakit nangyari po ito sunod-sunod sa Senado. Una, yung pagpapakita ni Senator Bato sa Senado. Ano ba ang iba pang natin nakita? Ito mga kababayan. So teka lang ho, yung warrant of arrest na yun, Ito yung time, 'di ba, na inaano si Senator Bato, hinuhuli. 'Di ba? Yan yung time. Yung time na yan, mga kababayan, mayroon palang behind the scene na nagaganap. Nang makarating pala si Senator Bato diyan sa loob, ito pala ang iksi ng natunghayan, mga kababayan. Kapit kayo ha. Kapit kayo kung anong eksena, 'di ba? Habulan. Tapos nakarating si Senator Bato, humahangos. Ito pala yan. May nakita palang ganito. Charan! Galert yarn! Teka, screenshot ko muna ito, mga kababayan eh. May galert yan eh. Send ko muna para at least makuha ko na. Ito pala yung eksena noon ng panahon kung kailan nang makaakyat na si Senator Bato. Ayun o. Kung hindi nakapasok si Senator Bato de la Rosa at hindi nakaboto, walang bisa ang 12 votes. Kasi need talaga 13 votes para mapalitan si Soto. Nang makita na ni Soto, mga kababayan, ito pong si Senator Bato na nandyan, ito na po ang ganyang itsura. Ayun o, gigil o, gigil. Ayun o, napalingon. Ano nung kalusot sa inyo mga NBI, mga lampa kayo? Siguro ang sinasabi nito, mga kababayan, ano? Ayun o, si Senator Alan, ito o. O, di ba? Ito yung eksena. Tingnan niyo yung suot ni Senator Alan, mga kababayan. Baka sabihin niyo, ay hindi ito. Ito yun. Ayan o, si Senator Alan, o, lumalapit sa kanya, o. Galit siya, no? Ano tsura? Di ba naalala ninyo dati, napakindat siya, no, napakindat na ito noon, nung nagbanggit. Sino ba yung nagbanggit? Yung inimbestiga na taga Bulacan, yung engineer, nang sinabi ng taga Bulacan na hindi yata nagbigay o nagbigay kung ano man, hindi umayon doon sa kanilang script, nung pag ganun ito, napakindat ito. Alam mo, kilala po natin itong mga kababayan, artista po ito eh. Diba, sa kanilang mga pelikula, pag mga kumikindat-kindat na ganyan, may mga ibig sabihin yan eh. Diba, mga kababayan? May mga pahiwatig ito eh, body language, ay facial language pala. Wala na, sabi siguro nito, baka nakaigit lang. Kaigit gamay ba? Sobra naman kayo. Gamay ra. Wala ka pa ni Maho. Unsa man kabi maroy, bangas ka. Iring gilaygit. Anyamutan, Kuyang Bimar, han kumawatan di daytay magbagam. Yang lang mga Ilocano. Pag nagbisaya ako, hindi maintindihan ng Ilocano. Pag nag-Ilocano naman, din naman maintindihan ng mga Bisaya. Sasagot naman mga Bisaya, sabi ng mga Bisaya, "Saman na, Kuya Bimar, maglibog man ko nimo oy." Narinig ng Tagalog, mas lalong naguluhan ng Tagalog. Naglibog daw siya. Sabi ng Ilocano, "Jack mawatan manong." Sumagot naman taga Pangasinan, "Ang tutan, di marang tutay babagam." Naloko na. Nasagot tuloy ang waray, "Inatang imo iroy." Punta na nga tayo dito. Nagpatalastas lang, mga kababayan, kasi medyo yung wrinkles. Dadami yung wrinkles natin pag puro tayo seryoso.
Di ba? Ituloy muna natin dito. Senator Marcolita. Nagpadala sa lang ako guys ha. Bahala na kayo, naintindihan nyo na yun. Kung Ilocano kayo, Bisaya kayo, Pangasinan kayo, Waray kayo, maintindihan nyo yung sinasabi ko. Wala pong masama doon. Joke lang yun. Gusto, lumabas silang lahat. Pumunta Opo. sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senators lounge. Ito po ang mga nangyari behind the scene mga kababayan. Kinikwento ni Senator Marcolita. Kasi nga po, karamihan sa mga senador nag-live, di ba? So, kunti tuloy ang views ko dun sa labas. Joke lang. Si Senator Marcolita, si Senator, kasi grabe ang views mga kababayan. Teka lang, pakita ko lang sa inyo ha. Meron ng kaibigan natin si Jom Alon, may post na ganito eh. Wait lang guys ha, ipakita ko lang sa inyo kung gaano karami ang nanonood doon sa sa live ni Senator Alan Cayetano. Tingnan natin ha. Grabe as in talaga, grabe mga kababayan. Kaya pala wala nang kaming views eh kasi napunta na pala lahat dito. si Senator Cayetano. Ayan po mga kababayan no. Ayan no. Alan Peter Cayetano yung mga views niya oh. Tingnan niyo po mga kababayan, 38 million for 32 million. Grabe oh, yung live niya ito oh, madilim oh. Ito yung sa Senado nung nakaraang gabi, di ba? Ito yun oh. Oh. 38 million, 32 million ang views niya mga kababayan. Aba, baka ganito na rin karaming bumuto kay BP Inday. 40 million. Nako. Nako, mas lalo na silang iiyak nito mga kababayan. Tingnan nyo naman oh. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang views. Yung mga bangag kaya, sa Trillanes, sila ng views. Maswerte na yan, baka million ng mga walang yan. Pero samantalang si 38 million. Grabe, as in, ganyan po karami ang mga tumutok dyan kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya, good job mga magigiting na mga Magnificent 13. Oh, Brave 13, mga matatapang na 13 ng Senado. Lucky 13. Yan. Lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Di pumasok naman ako. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng naman. Ako naman sa ganung pagkakataon na ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Sino kaya nakikinig ngayon? Sino kaya? Siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. Di yan. Ba't ka ako ang pupula ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, ako na sabihin. Talagang ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Malagihay. Parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon ko. Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po mismo, yes, nakamonitor kami nun eh. Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, tutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Kita nyo, katatraidol nitong itong sila Soto at saka sila Lacson mga kababayan. Alas 12 pa lang pala ng tanghali, nakuha na po nila. Naagaw na nila kay Senator Marcolita, kaya palang kayayabang na nitong mga ito. Di ba? So, pagkatapos ni Senator Marcolita ng ayun na. Bigla na silang pumisto sa Senado. Yan po mga kababayan ang nangyari doon. Pero wala pong narinig dito kay Senator Marcolita. No? Wala pong narinig dito. Ngayon, nang sila na ngayon ang naagawan ng Kende, ang sasama ng loob at ugali, hindi matanggap, di ba mga kababayan? Normal lang po yun. Bakit ba hindi nila matanggap? At akala ba natin, yun lang talagang dahilan kung bakit nag-alboruto po itong mga ito mga kababayan? Nako, ito na po ang sasagot sa lahat. Ano ba talaga ang pinaka dahilan kung bakit nagkaroon po ng sumugod ang mga NBI dyan sa Senado? Ito pala yun mga kababayan. Pakinggan natin ang mabuti sa Senator Marcolita. Pero sila, nakita mo? Wala
Ayan, okay yun. Ano pang pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga sinasabi. Yung chronological of events tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba, nung, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Hindi, ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday. Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako, nakikinig ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Ngayon, sabi ko, na walang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya na kayo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato. Kaya lang alam ko. Teka mga kababayan, naalala niyo dati, di ba? Nagtatangka na silang bawiin at makuha nga itong liderato mula dito kay Soto ng Senate Presidency. Pero may sinasabi nga Senator Marcolita, itong tao na ito, hindi ito magiging sapat, no? Ang magiging sapat talaga rito si Senator Bato. Mukhang may idea kayo kung sino yon. Pero tuloy natin mga kababayan. Kung imposible. Alam ko imposible, pero sabi sa sarili niyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? Hindi. Alam kong gusto niyan dumating. Ang problema ko, paano siya makakarating? At saka paanong paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa maraming taong naghahanap sa kanya. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Para sa akin, imposible. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Yun ang magiging susi. Respeto naman. Alam naman namin yun, sabi niya. Tapos, ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko, walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa doon. Kaya nung umalis na ako, actually, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na makukuha yung majority. Hindi, meron kaming plan B eh. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Yun pala yun mga kababayan, ang plan B pala nila ay declare lang na vacant ang mga chairmanship, no? Para magkaroon lang ng rigudon doon sa Senado. Pero mayroon na pala silang isa, no? Aside from kay Senator Bato, na yun talaga ang magiging changing factor. Hindi na lang ako kumikibo. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang imposible yun na meron kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari yun. Hindi ako maasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part.
Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang mag-trigger na para talaga mag-turn around. Pero ng, maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang siya ang magti-trigger. Opo. So talagang totoo nga ng mga kababayan, alam ni Soto yon. Sabi nga ng Senator Marcolita, sila naman maski sila, alam nila yon. Na si Senator Bato lang talaga ang makakapag-changing factor. Ito kaya mga kababayan, ito ano lang natin, analyze lang natin, opinion. Hindi kaya ito yung dahilan kung bakit pinayagan ni Soto itong mga NBI na mag-deploy doon sa Senado? Aside from may bit-bit na warrant si Trillanes. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Kasi props na lang, sa tingin ko props na lang ang bit-bit ni Trillanes na warrant para lang magsabi na legal silang nandoon, pumunta doon sa Senado. Di ba? Di ba mga kababayan? Tama ba hindi? Kasi anong purpose ng mga NBI na pumunta doon? Kung sakasakali, halimbawa, hindi nila sinama si Trillanes sa may bit-bit na warrant ng ICC. So, bakit may NBI doon? Maki-question sila, di ba? So parang kahit papaano may kunti silang basihan na legal silang pumupunta doon at maitago na ang conspiracy ni Soto at saka yung dating nandyan na pinayagan pala ni Soto na magpunta dyan ng mga NBI. Yung narrative na yon para mawala, para maging legal, pabitbitin mo si Trillanes ng warrant. Kaya si Trillanes ang may bitbit. Kaya yung mga NBI walang bitbit. Gets nyo mga kababayan? Dito na napagtutugma-tugma lahat, no? Tuloy natin. Tuloy Senator Marcolita. Siguro kung sakali mangyari, malay mo ako maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ano na nangyari naman for a while, di ba? Opo. The rest is history. Ayun. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, sa tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang... Hindi, magagawa din namin mag-motion ng vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. So yun pa lang So ganun kainit si Bato. Nung dumating, kaya... Nung makita ko, bigla akong ako unang nabuhayan ng loob. Ang gusto ko Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao Kasi humahangos nga po nakita namin hindi nga siya makapagsalita Anong nangyari sa'yo? hinihingal po Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Iba, FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. May dugo. Sa kakaganon niya yata sa Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Yan. Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pagbago pumasok, nandun kayo sa labas. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Umaga pa lang. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Ba't yung ginawa yun? Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Kasi tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... nasa lounge. Habang nasa lounge sila. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. Kita mo? So, hindi mo tinignan? Hindi. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan,
Hindi pa yata, yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yun. Oh, Hindi pa yun. Lunes Lunes yata yun. Lunes pa yun. Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan niyo na, huwag niyo niyang tutugisin. Stick muna ka. Kaya pa. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo sinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa premises. Kaya pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant? Sandali muna. Sandali mga kababayan. Balikan natin yun. Sabihin yung hagdanan, tigilan niyo na. Huwag ko naman po si Melvin Matibag. Ito si Melvin Matibag pala, tinanong ni Senator Marquita. Mga kababayan, yung una, tinanong niya pala si SP. Wala palang naipakitang warrant itong mga MBI. Yung mga mapupulang hasang na doon. Umiinom na doon kung ano. Nandun sa lounge nila. Ito si Matibag na mga kababayan. Alam niyo na yung kanina sino tinutukoy, yung pala yun, yung sinasabi ni Senator Marcolita, sila pala yung parang mga parang binagsakan ng bomba na nangyaring yun. Tuloy. Lunes pa yun. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Ayun na. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan niyo na, huwag niyo niyang tutugisin. Stick muna ka. Kaya pa. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo sinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa premises. Kaya pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant to pa? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes, sir, sabi niya. Ang ganyan, wala siyang binibigay. Okay. Pakasinungaling mo talaga, Matibag, hanggang ngayon, wala ka palang binibigay. Ito pala yung 5 na dapat na proseso, mga kababayan. Naku po. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magseserve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa sino yun. ba ako yun? Oo nga. Ang dami nilang dapat sagutin dito Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Baka ito na ngayon, Senator Marcolita, sandali, patalasas lang kabayan baka ito na ngayon si Trillanes, mga kababayan. Yung atin pong, natatandaan natin, ang atin pong gobyerno, may 3 pong sangay na equal branch po yan. Una, executive, yan ang Pangulo. Legislative, nandyan yung Senado. Si Espinga po Cayetano. Ang ikatlo ay ang judiciary. Andyan nga po ang ating Chief Justice. Ito po yun. Pero there is no such thing dito sa ICC. Pero bakit ngayon tila baga parang mayroon na at pinamumunuan ni Trillanes? Saan kumuha ito ng legality, ng karapatan itong si Trililing? Ayan the 4 branches of the government. 3 lang yan Bakit mayroon ng ICC? At ang sheriff si Trillanes. Saan siya kumuha? Saan ang ID niya? Di ba, mga kababayan? Baka ganito na yan, Senator Marcolita. Maliwanag yan Senate of the President, Executive. President of the Philippines, Executive. Legislative, Senate of the President. Supreme Court, Judicial. Yan po, mga kababayan. Yan po yung 3 nating branches. Wala pong ICC.
Pero bakit ang ICC, namamayagpag si Trillanes ang nandyan? Paano siya nangyaring napunta ron? Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. Ayan mga kababayan, eto na po, papunta na po tayo doon sa exciting part. Ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit nangyari itong gulo sa Senado? Ito pala ang tunay at buong dahilan mga kababayan. Ibig palang sabihin, hindi po sa impeachment ni BP Inday. Hindi po sa impeachment kasi kahit pa siyam lang po sila dati, hindi sila makarating magiging majority, hindi pa rin may impeach si BP Inday kasi kailangan pa rin nila ng 16 votes. Siyam, 15 lang ang boboto doon kung sakasakali man. So, acquitted pa rin si BP Inday. Mas lalo na ngayon na inapin ninyo mga senador, baka mamaya, yung iba pa dyan mga senador, lalo pang kumampi kay BP Inday. Kasi nga, tinan nyo winawalang hiya ninyo na ang institusyon ng Senado. Samantalang equal branches yan ng hudikatura at ng executive. Pero winawalang hiya ninyo So kung ako man, ang senador na hindi lang alam magmamarites, hindi lang alam ang bindalo, katulad sa mga Tulfo Brothers, ang isang alam lang away lang ng mga barangay, away lang ng mga security guard, away lang ng mga may asawang kabit, mga hiwalay, yun lang ang alam, di ba? Kung matino ako, kung mayroon akong talino na na senador, sandali. Institusyon yata ito ng Senado. Bakit nyo ginaganito? Binabastos. Sinusugod nyo ng NBI na wala naman ditong kriminal. Di ba? O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para majority po dapat para ma-convict si Sara? Yung conviction ni Sara parang at least mga 16 votes, one-third. Two-thirds. Opo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection ng impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung maiakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng isa pa yun. Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis kasi kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna Puro na lang yung puro gano'n, na puro, hindi mo na malaman kung paano maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas, yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Kaya lang... I-priority. Yun daw ang tawag din. Yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Eh, bakit yung mga bata lang? Eh, paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin?
Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan. Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi yung natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado Assembleya pala. Wala pang nangyari. 1960 at Wala pang nangyari na isang senador, incumbent senator, hinabol ng ng NBI, kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep Kapag hindi ka maingat doon, ay susma. Kaya nga nadapa si Senador Bato Hindi isa. Palagi ko labil, alam mo nung, nandun sila Meron kasi kaming, meron kaming palikuran sa likod ng session hall. Doon ako palaging dumadaan. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala sa dadaanan, Ngayon lang nangyari, sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So, teka lang yung warrant of arrest na yun... Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi marami pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukulo sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay. Pangalawa, mayroon na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, genocide yan. Opo. International crimes. Ito na yan mga kababayan, yung kanina natin pinanood. So, ang ibig pala sabihin nito, ang nangyari po dyan sa loob ng dito po mga kababayan sa Senate, ang pinaka dahilan pala kung bakit po ay may gulo dyan mula nung umpisa nang dumating sa Senator Bato, hindi po talaga yung impeachment ni VP Inday Sara. Ang una po, yung rigunon nga ng agawan ng Senate presidency. Yun po talaga ang pinaka-angkla or angkor sa lahat ng ito mga kababayan. Bakit? Kasi nakataya po pala dito ang pagpapatuloy at pagpapahinto or pagtutuloy ng flood control issue mga kababayan. Yun po pala ang dahilan. Kasi kung ang impeachment ng ating pagbabasihan, wala pong selving argumento yun. Which is yun po ngayon ang pinapakalat na narrative nito pong mga bangag supporters. Tingnan nyo po tingnan nyo po, marami po pati itong mga makabayan black, itong mga MPing teroristang nasa kongreso ngayon. 'Di ba?
Yan yung kanilang pinapakalat na narrative. Dahil daw sa impeachment kay BP Inday Sara, kaya kailangan nilang makuha ang leadership sa Senado. Pero nunca, never. Kasi kahit siyam lang po, na, which is yun naman ang original ng minority, siyam sila, sulit po yun, hindi po ma-i-impeach si BP Inday. Di ba? Now, bakit kailangan makuha ang majority or ang Senate presidency despite na hindi naman pala mai-impeach si BP Inday? Kasi po, ito po ang pinaglalaban ni Senator Marcolita na magtuloy po ang investigasyon. Dahil habang nananatili si School Bocol at saka si Lacson, hindi na po magkakaroon ng linaw ang nakawan ng multi-trilyong piso na pong nawawala sa kaban ng bayan. Kaya kayo mga kababayan, mamili kayo. Sino ba ang gusto ninyong mamuno sa Kongreso, sa Senado? Yung magtutuloy ng lahat ng mga investigasyon, kahit may impeachment pa yan, sige, impeachment, walang problema yan. Pero dapat wag nating kalimutan ang flood control issue. Kasi nandito po, tayong lahat apektado. Bakit? Pag natanggal ba si BP Inday Sara, apektado ka ba? Sige nga, ikaw ngayon na nagsisigaw na impeach si BP Inday Sara. Pag natanggal ba siya, yayaman ka ba? Aasinso ka ba? Di ba hindi? Di ba hindi? Magkakaroon ba sa'yo ng tulay na project dyan? Magkakaroon ba ng magandang maayos na project? Ha? Matitigil ba yung pagnanakaw ng mga proyekto dyan pag na-impeach si Inday Sara? Di ba hindi? Pero kung itutuloy ni Senator Marcolita at ng bagong liderato ng Senado ngayon, matitigil na po yan mga kababayan. Matitigil na po ang panggagahasa ng pera ng bayan. Kaya kung gusto nyong patuloy kayong ginagahasa, tayong lahat ng mga Pilipino, paupuin ninyo sila School Bocol at saka si Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson ayaw mag-imbestiga dito sa flood control corruption. Yun po pala ang tunay na dahilan kung bakit masyado nilang ginulo ang Senado. Ginulo po nila dahil hindi nila matanggap na hindi na nila pwedeng pagtakpan. Kaya galit na ang itsura ni Tutasin mga kababayan. Galit na. Hindi na nila kayang pagtakpan at hindi na nila kayang awatin pa ang napipintong investigasyon ng flood control. Na ito na nga ngayon, nagmumulto na ang mga ghost projects. Kanina lang, isang simpleng pagbuhos ng ulan, baha na kaagad. Mabuti na lang hindi ako dumaan dyan sa isleaks na yan. Maliit lang naman ang sasakyan ko. Ang liit lang ng sasakyan ko, tapos dadaan ka dyan, di inanod ako dyan. Yan po, yan mga kababayan. I hope na nigits niya po ninyo at nakuha ninyo po ang punto ng video ito. Bueno, punta na po tayo sa mga nagpapa-shoutout. Eto mga kababayan, sa mga gusto magpa-shoutout ha, huwag kayong mahiya. Magbabasa tayo ng mga comment ninyo. Very good analyst Mr. BMR, good morning. Thank you Max Adriano, salamat sa pagkakaano mo, pagsang-ayon mo sa aking pag-analyze. Thank you ha. Tuloy-tuloy lang tayo rito. Katulad nito ngayon, ina-analyze na naman natin. Ito pala ang tunay na dahilan mga kababayan. Anong masasabi niyo rito? Hindi ang impeachment, tanggalin niyo na po yan, kundi ang totoong dahilan ng gulo dyan sa Senado para po dito sa magtuloy ang investigasyon. Dalawa po ang laban dito. Magtuloy ang investigasyon. Hayaan nyo na yung ICC, yung ICC na yan, walang kwenta pag-usapan niyan kay Senator Bato. Ang napakaganda kay Senator Bato, siya po talaga ang matuturing na bayani dahil kung wala siya, hindi po magtutuloy ang butuhan para mapalitan si Soto. At hindi magtutuloy. Sino ba rito? Sige nga, comment ka kayo mga kababayan. Kung gusto nyo ba na makapagsalita na si Saldico? Gusto nyo ba magsalita rin si Martin Romualdez? Para magkaalaman na? At saka si yung 18 Marin, saka si Gutesa? At saka si Chavit Singson? Gusto nyo ba yon? Sige nga, abang nandito ako sa comment section, sige mga kababayan. Gusto nyo ba? Sabihin nyo nga, i-comment nyo po ganito. Gusto po namin BMR
na magsalita, si Saldico sa Senado, si Martin Romualdez, Governor Chavit Singson at ang 18 Marines. Tsaka si Gutesa. Watching from atin Grace Idol, God bless us all. Sabi ni Jocelyn Santos. Thank you po ma'am. Watching from Sweden, sabi naman ni Almin Swiskun. Makita Bale, reply na lang ako BMR. TY po. Welcome po. Wait ko nga lagi ang bago nyong news. Thank you. Sabi ni Lorna Lewis. Thank you mama. Salamat, salamat. Shoutout BMR, sabi ni Francis Tabuada. Idol, sorry magpa-check up ka kasi palagi kang ganyan eh. Advice ko lang po. Salamat po. Salamat sa advice ma'am Awino ito nga, uminom ako ng buko. Siguro baka na-allergy ako dito sa microphone no? Kasi minsan may parang mga maliliit na himulmol. Inisprayan ko naman to ng alcohol no? May alcohol naman ako dito. Kaya lang siguro parang may alikabok. Good evening po. Okay lang po ba basta nakikita po kayo? God bless. Sabi ni Gemini Jokes no? Okay lang po basta nakikita naman po kayo. Okay. Yun pala ano niya. Kasi kahapon nagtanong ako kung okay lang ba na hindi na ako makita. Bakit hindi po nahuli yan si Soto? Sabi ni Sis Sweetie Barat. Kaya nga Sweetie Barat hindi ko alam eh. Dahan lang po sir. Ingat po kanyan po talaga pag mayroong good news. Masasamid ako dyan. Sabi ni Edgar. Thank you po. Okay mga kababayan. Mabuhay po kayong mga DDS vlogger, sabi ni Makita Bali. Salamat po muli sa inyo. Comment na lang po kayo dyan mga kababayan. Kung interesado ba kayo na magtuloy po ang investigasyon sa flood control corruption. Pilipinas as always. Bye-bye!